marami po siyang may kukwento patungkol po kung paano siya ginamit po ng ating pong Panginoon mightily. So tinatawagan ko na po si Tatay June Aragon. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang pakitapik ang katabi mo, sabihin mo, pinagpala ka sapagkat narito ka. Amen? At kayong mga nanonood sa inyong tahanan, kayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Amen? Ngayon po ay gusto kong samahan niyo ako sa sandaling ito. Gusto ko pong basahin natin ang Matthew chapter 1 verse 21 to 23. At alam ko po, ang ilan sa inyo ay kabisado na po ito. At ang sabi diyan, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. So all this was done that it might be fulfilled with what's spoken by the Lord through the prophets, saying, behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Tayo po ay sandaling manalangin. Father, salamat po na narito ka sa aming kalagitnaan. I decree and I declare, release your life and light to the heart of the listener this morning. In this place, and even Lord, sa mga nasa tahanan nila o nakikinig ng mensaheng ito. This is my prayer and my declaration in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Ito pong ating binasa ay, kung mapapansin po nyo ito po yung unang pinrophesy ni Prophet Isaiah. Mapapansin sa Isaiah chapter 7, verse 14. At ito po ang pinrophesy, imagine, almost more than 800 years. Ito pong prophecy ito, at ito po ay natupad sa Matthew chapter 1, verse 21. At dito ay nagpahayag ang isang anghel. Ang sabi, isisilang ang isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Now, kung mapapansin niyo po, ito pong pangyayaring ito ay nagpapahayag lamang na ang ating Panginoon that God, it is in control. Amen? At ang lahat ng nagaganap at nangyayari sa lupa, lahat pong iyan ay nasa kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga mga minamahal, gusto ko pong talakayin natin itong mensaheng ito para makita natin ano nga ba itong pinagdiriwang ng mga karamihan ng mga Kristiyano ngayon. Bakit nga ba may Pasko? O ano nga ba ang kadahilanan ng Pasko? Alam nyo, minsan maging mga Kristiyano ay meron pong tinatawag na di pagkakaintindihan o pagkakaunawaan tuwing dumarating ang araw ng Pasko. Kasi ang iba ay hindi po nagdiriwang ng Pasko. Pero sila po ay mga Kristiyano. Hello? Hello? Pero, alam nyo ba, kasi may kanya-kanyang paniniwala ang mga tao ngayon. May mga born again na nagse-celebrate, meron naman hindi nagse-celebrate. Pero kaibigan, mga minamahal, hindi ko pinag-uusapan o ituturo sa inyo kung nagse-celebrate ka o hindi nagse-celebrate. Ang mahalaga ay dapat alam mo kung bakit isinilang ang isang tagapagligtas. Yan ang pinakamahalaga sa oras at araw pong ito ay makilala mo bakit ba isinilang ang isang sanggol. O sa mga nagse-celebrate ng Pasko, bakit nga ba may Pasko? Hindi ka man naniniwalang may Pasko, pero naniniwala ka bilang Kristiyano na isinilang ang isang tagapagligtas. Amen? So doon po tayo tumalakay at doon po natin tingnan. Kasi nagse-celebrate ka man ng Pasko, kung hindi mo alam ang kadahilanan ng Pasko,
sasabihin ko sa iyo, useless pa rin ang celebration mo. Ang pinakamahalaga, hindi mo lang alam kung bakit may Pasko, kundi alam mo ang kadahilanan kung bakit mayroon Pasko. Amen? Kaya nga sabi sa Biblia, ang tao'y napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kailangan malaman natin, bakit nga ba isinilang si Jesus? O bakit nga ba may Pasko? Hello? Pag nasagutan po natin ito ang magliligtas sa iyo. Amen? Kaya nga, napakalaga po na masagutan natin ang mga katanungan nito. Bakit nga ba may Pasko? O bakit nga ba isinilang ang isang sanggol? Hello? Bakit? Kasi sa panahon natin po ngayon, nabahira na po ang kahulugan ng kapanganakan ni Jesus. O nabahira na po ang kahulugan ng Pasko. Kasi kung titignan natin, tinatawag na naging commercialized na, hello, at naging corrupted na ang kahulugan nito. Kaya kung titingin kayo, ang mga kaisipan ng tao ngayon ay nabulag na ng kaaway. Although nagse-celebrate, pero hindi alam ang kahulugan. Bakit nga ba ako nagse-celebrate? Ano nga ba ang kadahilanan ng Pasko sa buhay ko? Dito po, mapapansin because ang mga tao ngayon ay nabulaga na. Binulag ni Satanas ang kanilang kaisipan. Sa pamamagitan na kinomercialize or kinurupted na ang kahulugan ng pagsilang ng isang sanggol na walang iba ay si Jesus. Kaya nga kaibigan, mga minamahal, kailangan po ay malaman namin o malaman mo ang kahulugan kung bakit isinilang ang isang sanggol. Kailangan malaman mo ang kadahilanan kung bakit isinilang si Jesus sa ating kalagitnaan. Amen? Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Kung titingnan po ninyo sa panahon natin, marami mga tao ngayon pag dumarating ang season o season of Christmas, ay ang mga tao yung mga nakapokus sa mga material na bagay. Tama? Bakit napopokus sa material na bagay? Kasi nga, nako-commercialize sobra na ang kahulugan ng Pasko. Nakapokus sila sa magandang damit. Napakopo sila sa bagong sapatos, bagong damit, o anumang mga bagay na kailangan may mga regalo. Pag walang regalo, walang Pasko. Kung walang bagong damit, walang Pasko. So doon po ay na-commercialize yan, sobra. At hindi lang yan, ang nangyari pa, na sinicelebrate nila sa pamamagitan ng worldly celebration. Hello? Nandiyan yung too much game. Hindi po masama ang game sa... Yung too much game, yung mga illicit game na ginagawa nila. At yung mga happening, may kasama pang bote, may kasama pang kung ano ang mga ginagawa nila. Kaibigan, kapatid, hindi masama ang mag-celebrate. Pero ang mahalaga, alam mo kung bakit mayroong Pasko. Alam mo kung bakit isinilang ang isang sanggol. Ang iba naman ay papansin natin masyado na commercialize ang Pasko sa mga images. Nandiyan si Santa Claus. Hello. Mas na-highlight si Santa Claus kaysa kay Jesus na siyang isinilang sa mundo. At na-highlight minsan ang tinatawag natin mga Christmas tree. Pag walang Christmas tree sa bahay, walang Pasko. Hello? Minsan naman ay kung walang tinatawag na Christmas light o parol, ay walang Pasko. Kaibigan, tanggalin mo ang lahat ng yan. Huwag lang si Jesus, sapagkat si Jesus ang tunay na kahulugan at diwa ng Pasko. Dapat ibalik natin ang tamang focus. Hindi ka man nagsiselebrate ng Pasko, dapat ang focus mo pa rin ay kay Jesus. Kung wala si Jesus, ay makasalanan ka pa rin. Hindi ka man nagdidiwang o nagdidiwang ka kung hindi mo kinilala si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sasabihin ko sa iyo, mapapahamak ka pa rin. Bakit? Ano nga ba ang sabi ng banal na kasulatan? Kung titignan natin, babasahin po natin, and she will bring forth a son,
and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Kaibigan, kapatid, kayong mga nakikinig, mahal ko po kayo. Kung bakit gusto kong bigay linaw sa araw na ito, bakit nga ba may Pasko? Bakit nga ba isinilang ang isang sanggol? Kaibigan, isinilang ang isang sanggol. I-celebrate mo man na hindi, ang katotohanan niyan ay mananatiling totoo. Hindi na mawawala yan sapagkat nasusulat na sa Bible, hinulaan na ni Propeta Isaiah, isisilang ang isang sanggol. At sinabi ng anghel, isisilang ang isang sanggol at ang ipapangalan mo, Jesus, sapagkat siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, merong Pasko, meron isinilang na sanggol. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagkasala. Hello? Kaya nga ang sabi ng Biblia, ang pangalan itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat siya ang mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang Diyos na nasa langit ay umibig sa sanlibutan. Umibig sa iyo at inibig tayong lahat. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya'y nagkatawang tao upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaibigan, kapatid, sana maalaala mo kung dumarating ang ganitong season. Maalaala mo may pagsilang o may Pasko sapagkat ikaw ay nagkasala. Ikaw ang kadahilanan ng Pasko. Wala sanang Pasko o hindi sana nagkatawang tao ang Diyos para mamatay sa krus ng Kalbaryo kung hindi nagkasala ang tao. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14 it say, and the Word become flesh. Ang Diyos daw ay nagkatawan tao. Bakit nga ba nagkatawan tao ang Diyos? Nagkatawan tao ang Diyos sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Bible, lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa. At ang tao nagkasala, ang sabi diyan, ang kabayaran ng kasalanan mo ay kamatayan. Paano mababayaran ang kasalanan mo? Kinakailangan may isang tao mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos na walang kamatayan para mabayaran ang kasalanan mo, nagkatawan tao siya para lamang sa iyo. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan sa Hebrew chapter 9, verse 27, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, ikaw ang kadahilanan ng Pasko. Ikaw ang kadahilanan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa Bethlehem upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang sabi sa 1:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sa buong sanlibutan, kanyang ibinigay si Kristo Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, yan ang kadahilanan ng tunay na kadahilanan ng Pasko. Isinilang ang isang tagapagligtas. Kaya nga ang pangalan tinawag sa Kanya ay Jesus. Alam niyo ba, ang salitang Jesus, sa Old Testament, ang pangalan niya ay Joshua. Na ang ibig sabihin po niya ay God is salvation. Yun po yung salitang Jesus, God is our salvation. Kinuha yan sa dalawang word na salita na ibig sabihin, Yahshua. Yahshua, ang in short, Yahweh, nang ibig sabihin, Yahshua means to save and to rescue. In other words, kaibigan, kaya pala si Jesus isinilang
at tinawag na Jesus para iligtas ka sa iyong mga kasalanan at i-rescue ka mula sa kapamakan sa impyerno. Kaya nga sabi sa Bible, mula sa kaharian ng kadiliman, tayo inilipat ng Diyos sa kaharian ng liwanag. Kaibigan, kapatid, ganun ka kahalaga at ganun ka minamahal ng Panginoon. Dalangin ko, lahat tayong naririto at kayong mga nakikinig sa inyong mga taanan, nawa pag dumarating ang ganitong season, huwag masyado natin i-focus sa mga material, mga worldly activities, kundi i-focus natin ang tunay na diwa ng Pasko'y walang iba, isinilang ang isang tagapagligtas upang ikaw mapatawad siya iyong kasalanan at mahango ka sa kapamakan na wala hanggang sa impyerno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, napakahalaga po itong ating narinig ngayon. Kaibigan, kapatid, kayo ba sa oras na ito'y nakatitiyak kung sakaling bumalik muli ang ating Panginoon, makakapiling niya kayo sa buhay na wala hanggan? O kayong mga nakikinig sa inyong tahanan na naaabot ng aking tinig, kaibigan, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ngayon? Tiyakin mong ikaw ay ligtas sa mamagitan na tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Pwede po ba na gusto ko lang makasiguro na lahat po tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Kayo na nais na magkaroon ng kaligtasan o makasigurong na ikaw ay ligtas pag bumalik ang ating Panginoon. Alam nyo, nung si Jesus isinilang at dumating sa lupa, ipinanganak siya bilang isang mangliligtas. Subalit, darating muli si Jesus. Hindi na po siya darating isang magliligtas. Darating siya bilang isang hukom. Nahahatulan niya ang lahat ng tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, paghandaan po rin natin po yan sa ating mga buhay. Kaya kung nais po ninyo makasiguro, pwede po ba kayo mga narito, tumayo kayo, manalangin tayo sandali, kayong mga nakikinig sa inyong mga tahanan, sumunod kayo sa aking panalangin ng ganito. Huwag po kayong mahiya. Gusto ko lang po sa oras na ito'y makatiyak na hindi ka man nagse-celebrate o nagse-celebrate ka ng Pasko, ay kilalanin mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon. Sapagkat sabi sa Bible, isisilang ang isang sanggol at ang ipapangalan mo Jesus sapagkat siya ang maglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, sumunod ka sandali sa aking panalangin. O Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Naunawaan ko ang tunay na diwa ng Pasko. Sinilang pala si Jesus. Siya pala ay isang Diyos na nagkatawang tao para bayaran ang aking mga kasalanan. O Diyos, inaamin ko na ako'y makasalanan at humingi ng kapatawaran sa lahat kong mga kasalanan. At ngayon, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita, O Jesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Mula ngayon, pagharian mo po ang aking buhay. Amen. Congrats everybody. Naniniwala po ako magkikita tayo sa kalangitan. Amen. Pangalawa pong gusto kong talakayin dito yung the name Emmanuel. Sabi po sa Bible, babasahin natin sa Matthew 1 verse 23, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call, take note, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Sabi diyan, narito, sa Tagalog, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak na isang lalaki
ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Ang the word Emmanuel ay 4 na beses po yung binanggit sa Bible. 3 beses sa book of Isaiah at 1 beses sa Matthew chapter 1. Yan po yung para makita nyo yung salitang Emmanuel nang ibig sabihin, God with us. Hello. Now, yun po yung salitang God with us. Now, Jesus, the God with us. Makinig po kayo. Jesus, the God with us, will never leave us nor forsake us. Si Jesus, na isang sinilang, na tinawag Jesus para malinis at mapatawad ang ating mga kasalanan. Siya rin pala ang tinawag na Emmanuel, na ang ibig sabihin, God with us. Siya ang Diyos na kailanman hindi lalayo o lilisan sa tabi mo. Hello? Kaya nga ang mga taong tunay na may pananampalataya kay Jesus ay Pasko araw-araw. Hello? Kasi nasa buhay nila ang Diyos na isinilang na namatay na humuha ng ating mga kasalanan. Siya ngayon ay nabubuhay sa mga taong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya anong sabi ni Jesus? I will never leave you nor forsake you. Kaibigan, ito ang dapat mong malaman at ito rin ang dapat mong makita. Ang Diyos ay kasama natin lagi. Kaya nga, bago si Jesus umakyat sa langit sa Matthew 28, verse 20, ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Behold, I am with you always to the end of the ages. Kaibigan, si Jesus, nung isinilang at nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, at siya, nung bago siyang bumakyat at bumalik sa langit, sinabihan niya ang kanyang mga alagad at ang sabi, behold, I am with you to the end of the ages. Kaibigan, kapatid, gusto kong ilagay mo sa iyong isip, sa iyong puso, ang Diyos na kinilala mo ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kailanman hindi nalilisan, kailanman hindi ka niya iiwanan. Yan ang assurance na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Alam nyo, bilang pastor missionary, nung ako po'y napunta sa misyon, nakita ko sa aking buhay, yung salitang Emmanuel, that God is with us, ay totoo sa buhay ko. Alam niyo kung bakit? Pinadala po ako sa misyon nung araw. Ako ang first missionary ng GIA. Nung ako'y pinadala sa misyon sa Mindanao, ako po'y isang KKK. Ano niyo ba ako ibig sabihin ng KKK? Ako po'y pumunta sa misyon na walang kasama, walang kaibigan, walang kamag-anak, at walang kapatiran. Pinadala akong mag-isa doon sa Mindanao. At hindi ko alam ang lingwahe ng mga tao doon. Dumating ako sa isang lugar na wala akong kapatid, wala akong kapatiran, wala akong kamag-anak, at naroon ako, wala akong alam kung saan ako sisilong. Pero isa lamang ang naging totoo sa buhay ko, God is with us. Noong panahon iyon, nakita ko ang katapatan ng Diyos sa buhay ko. Imagine, nag-iisa ka sa isang lugar, walang kamag-anak, kaibigan, walang kapatiran. Sabi ko nga sa akin sarili, mapalad ang ibang mga misyonary, nung sila'y pinadala sa isang lugar, meron na silang sisimulan kahit isang convert. Kaibigan, dumating ako sa Mindanao, wala ni isang convert. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isa lamang ang nakita ko nung panahon yon, hindi ako iniwanan ng Panginoon.
isang pangyayari ang gusto kong sabihin sa inyo. Nasasabihin ko na totoo ang Diyos, hindi siya nawawalay sa atin. Alam niyo ba, nung pinadala ko sa misyon, first time ng pagbaba ko sa airport ng Cagayan de Oro City, sabi sa akin, may susundo pagdating sa airport. Pagdating ko dun sa airport, hinahanap ko yung sumusundo, wala po yung sundo ko. Umaga ako dumating, nagantay ako hanggang hapon, wala pa rin yung sundo ko. Sabi ng taxi driver, Manong, hindi pa ako marunong mag-Cebuano eh. Manong, sabi niya, Manong, sabi niya, asa ka? Sabi ko, what? Ibig sabihin, saan ka? Dili ako marunong mag-Cebuano pa nung panahon yun. Pero ngayon, maaram na mo po ako, dili na ako mapabaligya. Hello? Ibig sabihin, hindi nyo na ako pwedeng ibenta. So, nung panahon yun ay, talaga po, sabi na, Manong, saan kayo? Wala na pong darating na aeroplano. Sabi ko, sundo ko wala. Sabi niya, Manong, ay, bawal po matulog yan. Naku, alam niyo, noong oras na yun, nagpipray ako. Tapos, naalala ko, binigyan ako ng address. Sabi, pag hindi, ito daw yung address ng taong susundo sa akin, yung opisina niya. Sabi ko, alam mo ba ito? Sabi niya, opo, alam ko yan. Ang ginawa ko, sumakay ako sa taxi. Ang tawag nila sa taxi nung araw ay PU. Minica F4 pa ang taxi nung araw. Hello, yung maliliit. Sinakay ako, dinala ko doon sa Divisoria. Doon sa Divisoria, yun po yung isang plaza. Nandyan yung mga malalaking establishment, mga tindahan, mga commercial. At sabi doon daw nagtatrabaho. Sa madaling salita, binaba ako ng driver. Ayan po, umakyat ako dahil second floor. Pag-akit ko sa taas, sabi ko, magandang hapon po. Sabi ko, kilala niyo po ba ito? Pinakita ko, oy, kilala namin niya. Matagal na namin nagtatrabaho dito yan. Pero 6 months ago, nag-resign siya. Alam niyo, sabi ko, Diyos ko, ano nagagawin ko rito? Nag-iisa ako. Bumaba ako sa office na yun na lumuluha. Ang pera ko ay mga 350 lang. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Lumuluha ako at ang sabi ko, Panginoon, ito ba ang kapalit ng pagsunod ko sa iyo? Nung oras na yon, ako po'y nasa Divisoria, dala-dala ko yung bagahe ko. Wala akong ginawa kundi manalangin at magpuri. Sabi ko, Panginoon, alam ko mahal mo ko at hindi mo ko iiwan. Yung pa rin ang paniniwala ko hanggang ngayon. So wala akong ginawa, umiikot po ako sa plaza na nakayuko. Nakayuko po ako dahil ako po'y lumuluha. Nakayukong umiikot. Shala, bababababababa. Nagpipray in tongues, nananalangin. Umiikot na po ako na ikalawang beses sa plaza. Habang nag-iikot po ako, isang malaking milagro ang ginawa ng Diyos. Alam nyo ba, habang nag-iikot ako sa plaza, na meron ako nabanggang isang tao. Nung nabangga ko yung tabog, Uy, bakit di mo ako sinundo sa airport? Yung taong susundo, siya ang nakabangga ko doon sa Divisoria. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Dito ko napatunayan, ang Diyos ko ay hindi ako iniiwan at hindi ako pinabayaan. God is with us. Is a real God who will never leave you, nor forsake you. Amen. At nung ako po'y nasa misyon, yung unang kasama ko misyonary, iniwanan na naman akong mag-isa. Imagine, nandun ka sa misyon, na nagsisimula ka pa lang, wala pang 6 na buwan, yung unang misyonary na kasama ko, iniwanan ako. So sa madaling salita, ako'y nagpapatuloy ng Bible study, nag-iisa. Nag-iisang naglalakad, nag-iisang nag-evangelize, nag-iisang nagba-Bible study, pero ang nasa mind ko, Panginoon, kasama pa rin kita. May pumalit na sa akin pinadala na kasama ko. Ikalawa yon, iniwanan din ako. Naiwan naman akong mag-isa. Isang araw, nung ako'y nag-iisa na lang sa kwarto, naramdaman ko na masakit yung aking dibdib. Masakit siya. Hindi ako makahinga. Akala ko, pagod lang. So, niligo ako. Pagkatapos ko, lalo siyang sumakit. Nung oras na yun, wala po akong ginawa kundi sumandal. Gusto kong humiga, hindi ako makahiga.
Alam niyo kung bakit? Pag ako higa, parang lalong pinipress. Hahabulin ko yung hininga. Ay Lord, sabi ko, nag-iisa lang po ako sa bahay. Ang sabi ko, Panginoon, hindi pa tapos ang trabaho. Nagsisimula pa lang ako. Mamamatay na ba ako, O Diyos? Sabi ko. Panginoon, isa lang ang alam ko. Hindi mo ko iniiwan at hindi mo ko pinababayaan. Hindi ako lumabas ng araw na yun para mag-evangelize kasi iba ang pakiramdam ko. Feeling ko mamamatay ako. Nakasandal ako sa kesame at yung paa ko ay nakaganon sa kama. Pray ako ng thanks. Sabi ko, Lord, if I perish, I perish. Pero alam kong mahal mo ako. Alam nyo, nagulat ako. Hindi ko namalayan, dumausdos yung katawan ko. At napahiga na pala ako. Paggising ko, ay, Panginoon, wala na. Magaling na ako. Pinagaling ako ng Diyos! Ang Diyos mo ay Diyos ko! Siya ang Diyos noon, ngayon ang magpakailanman. Sasabihin ko sa iyo, He will never leave you nor forsake you. Kaibigan, kapatid, mahal ka ng Diyos. At kailanman ay di ka iiwan ng Diyos. Sa Acts chapter 3, verse 1 to 11, nandiyan po yan, tingnan nyo. Kung titignan nyo, di ba nangako ang Panginoon kila Peter sa apostol? Ang sabi, Behold, I am with you always until to the end of the ages. Kung titignan nyo, isang patotoo na pinakita ng Diyos sa kanyang mga alagad na hindi siya umaalis sa kanila. Bakit? Isang araw naglalakad sila sa temple, sa beautiful temple, nakita nila yung lumpo na mula sa pagkabata ay hindi nakakalakad. At itong lumpong ito ay humihingi ng limos. At nung nakita ni Peter and John, ang sabi, Silver and gold I have none. But what I have, I give you. In the name of Jesus, rise up and walk. And the Bible say, the lame walk and leap for joy. Take note. Anong sabi ni Peter? Silver and gold I have none. But what I have, I give you. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin niya ito. Kung ano meron ako, kung sino ang kasama ko. Hello, ang kasama ko ngayon ay the God with us. Ang kasama ko ngayon ay ang nangako, I will never leave you, nor forsake you. At siya ang magpapagaling sa iyo. Siya si Jesus. Kaya ang sabi niya, Silver and gold, I have none. But what I have, I give you. Rise up and walk. And the lame man walked. Because the presence of God was with Peter and with John. Kaibigan, nakikita mo ba sa oras mo, nandiyan ang Diyos kasama mo? Kung nakikita mo ang Diyos na kasama mo ngayon, hahamunin kita. Ano man ang pangangailangan mo. May sakit ka man. May pangangailangan ka man. Kakatagpuin ka ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang pangalan na sinabi ng Diyos kay Moses? Ang sabi sa Exodus chapter 3, Panginoon, sabi niya, Panginoon, ano sasabihin ko sa mga Israelite? Pag sinabi ko, sino ka? Na siya nag-uutos na hitatanggalin ko sila sa Egypto, dadali ko sa lumang pangako. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo, I am that I am. Ako ang Diyos, ako nga. Ang sabi niya, ako at ako nga. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lumilisan. Amen? At yung the great I am sa Exodus, siya ang gumawa ng mga milagro ng mga panahon. Kung titignan nyo yung 10 mga ginawang milagro ng Diyos, bago sila nakalayas sa Ehipto, it is the hands of God. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpatotoo na siya'y buhay. Ang Diyos natin ay ang Diyos na nagpapatotoo na nagsasabing kasama kita, hindi kita iiwan kailanman. Kaibigan,
kapatid, sasabihin ko sa iyo, mahal ka na Jesus. At si Jesus na tinanggap mo sa puso mo ay kasama mo ngayon. May pangangailangan ka ba sa umagang ito? Ano ba ang mga pangangailangan mo? Financially? Meron ka bang kasakitan? Pagagalingin ka ng ating Panginoon. Alam niyo ba, natutuwa po ako. Alam niyo kung bakit? Nung makita ko sa buhay ko na ang Diyos ay kasama ko, hindi lang ako pinagaling ng Diyos sa aking kasakitan, kundi ako ay pinagpala ng Diyos financially. Are you listening? Imagine, nasa mission po ako. For more than 19 years, nasa mission po ako. 14 years, nasa mission po ako. 9 years sa Mindanao at 5 years sa Bicol. Nakita ko sa akin sarili, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hello? May mga panahon na ako'y nag-ayuno at nanalangin sa Diyos. Pero alam nyo, lahat ng mga bagay na pangangailangan ko ng panahon yun ay provided ng Panginoon. Nung ako nasa Mindanao, naakala ko yung mahirap ang buhay, pero napag-aral ko yung mga anak ko. Montessori pa, yung panganay ko ng panahon yun. Hello? Bakit nangyari yon? Missionary, pinadala ng walang pera, pero napag-aral sa Montessori nga na, it is because I know my God, He is my provider. Nung dumating ako sa Manila, wala akong tahanan, wala akong sasakyan. Imagine po, more than 14 years na sa misyon. Pagdating ko sa Manila, wala akong batahanan, wala akong sasakyan. Pero ang sabi ko, Panginoon, ikaw nakasama ko sa misyon. Kasama pa rin kita pagbalik ko sa Manila. Ano nangyari? Pinagpala po ako ng Diyos. Binigyan ako ng magandang tahanan. Hello! Meron po akong tahanan ngayon na tinatawag na hanggang 3rd floor. Nung ako'y nanalangin sa Diyos para magkaroon ng provision sa tahanan, hindi nyo mapapansin nyo, may nagbigay sa akin ng 1 million para maitayo ang bahay. Hello! It was God's provision because God is with me. At hindi lang yun, no, sabi ng kontraktor, ang babayaran mo ay 1.8 million. Eh, ang pera ko lang ay 1 million. Tinight ko pa yung 200. 150, tithes and offering, 50,000 pinang-seed paid ko sa mga pastor. Sabi ko, 800 na lang, Panginoon. Nagsimula po ako. Sabi ko sa kontraktor, maniniwala ako, God will provide. Nagsimula ako nagbigay ng 300, saan tuloy-tuloy. Hanggang mauubos na yung pera. Sabi ko, Panginoon, mauubos na ang pera. And suddenly may mga taong tumawag sa akin. Ang iba from US and from London. Mga taong hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita. More than 20 years na. Pero mga kilala ko sila nung araw. Ang isa doon yung mga young people ko nung araw. Ang isa doon yung kinasal ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa kami nagkikita. Sila ang tumawag at nagsabi, pakibigay ang bank account, magbadala ko sa iyo ng pera. Natapos ang bahay ko na 1.8 ang kontrata. Natapos ang bahay ko ng 2.5 million pataas. Pero wala akong utang. Pinubahid ng luhot ang pangangailangan ko. At hindi lang yan. Yung kulang ko sa pag-ibig, I think mga 70,000 para maging akin ang bahay. Suddenly may nag-abot sa akin ng 80,000. Nabayaran ko lahat. Ano nangyari? Akin na po ang title ng bahay ko. Purihin po ang Panginoon. Now, sinasabi ko lang ito sa inyo para ipakita ko sa Jesus na siyang isinilang. Hindi lang siya dumating para siya ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi, He will save His people. Ang salitang save, soso in Greek. Pag ibig sabihin po niya nagsoso in Greek, ibig sabihin po niyan ay good health. Hello. All things will provided by God. That's the meaning of shalom. Shalom means nothing missing, nothing lacking, nothing broken, and greater wealth and favor. And that is shalom. And the message of Christmas is shalom. You want to receive the shalom blessing of God? Believe.
He is your shalom. He will provide all your need. Nung natapos na yung bahay ko, may car park, wala akong sasakyan. Panginoon, wala po akong sasakyan. God provided. Binigyan kami ng bagong expander ng Panginoon. Hey, are you listening? Bakit ko sinishare sa inyo ito? Para sabihin sa inyo, ang Diyos na isinilang, siya rin ay hindi tagapagligtas lang para daling ka sa langit, kundi tagapagligtas siya ng buhay mo sa lupang ito. Hallelujah! Kaya kaibigan, paniwalaan mo, 2024 will be a year of abundant blessing sa buhay mo. Ibubuhos ng Diyos ang abundant blessing sa buhay mo. Why? Because Jesus called the Prince of Peace. Shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, and greater wealth and favor. Natutuwa po ako. Sabi nila, pag nagpastos ka, maghihirap ka. Yun ang tingin namin noon. Pero binago ng Diyos ang kaisipan ko. Ang pastor pala ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. At natuwa ako. Alam nyo kung bakit. Sabi ko nga, Panginoon, sa lahat ng blessing na binibigay mo sa akin, nagtitiwala ako sa iyo. At hindi lang yan. Nakapag-invest na rin po ako sa business ngayon na meron akong profit income monthly na pinagpapala ako ng Panginoon. Hello? Sabi ko, Panginoon, gusto ko maging businessman. Sabi ng Lord, no. Focus on my works as a pastor. Focus on preaching my word. Ako bahala sa iyo. So what I did, nag-invest po ako sa isang business. Ang ano po, bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Alam nyo ba, may prophecy in the Bible, sa uling araw, yung riches ng mga unrighteous will be transferred to the righteous. And we are now living in the last hour of the last days. Ibubuhos ng Diyos ang financial blessing sa kanyang iglesia. Idadamay ka at isasama ka ng Diyos sa pagpapalang ito. That is the shalom blessing of Christmas. Amen? Kaya nga, kaibigan, kapatid, tatabihin ko sa iyo kung bakit isinilang si Jesus para bigyan ka ng shalom blessing. Jesus is the Prince of Peace. Amen? Gusto kong balikan po natin yung huling text natin sa ating conclusion. Sige. Ayan. Ang sabi diyan, you shall call His name Jesus, for He will save, binanggit ko yung salitang soto in Greek, His people from their sin, and they shall call His name, with His translation, God is with us. Ang ating Diyos na kasama natin, He is Jehovah Jireh who will provide. He is Jehovah Rapha who will heal. Amen? So kaibigan, siya ang ating Diyos ngayon. Ang tanong ko, gusto mo bang tanggapin ang blessing of Christmas? The shalom blessing of Christmas. Kung nais mo, pwede kang tumindig ngayon. Kayong mga nasa tahanan, mananalangin tayo sa Diyos. I will release the shalom blessing of Christmas to you. Yeah. I want you to raise your hand and close your eyes. Tandaan mo, kaibigan, noon si Jesus ay sinilang, ang sabi diyan, ipapanganak ang isang sanggol at ang tawag mo'y Jesus sapagkat ililigtas niya o patatawarin niya ang kasalanan ng mga tao. Kaibigan, ang salitang save o sozo in Greek, na ang ibig sabihin niyan ay made whole, deliver. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo ay ililigtas ka ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay tinawag na Prince of Peace. Peace means nothing missing, nothing lacking, nothing broken, and greater wealth and favor. At ang sabi, He will call His name Emmanuel, that God is with us. Kaibigan, saan ka man naroroon, kasama mo ang Diyos. At anuman ang pangangailangan mo, ay katatagpuin ng Diyos. Itaas mo ang iyong kamay. At I want you to open your mouth with your own personal prayer. Gusto ko yung personal prayer mo.
Tandaan mo, si Jesus ay narito sa ating kalagitnaan. Ano ba ang needs mo ngayon? You need healing from your physical body? Believe that Jesus will heal you. Financial provision. Gusto mo magkabahay, magkakotse, anuman, God will provide. Gusto mo ng maayos na trabaho, God will give you a new job. 2024, I prophesy to Gia La Union right now. 2024 may be a year of abundant blessing for the church. I see a box. Nakita pa ako na isang box na bumukas. At nung siya'y nabuksan, nakita kong bumukas din ang langit. At nakita kong umulan ng mga coins of gold sa box. And the Lord is saying, I will bless Gia La Union with my abundant blessing, says the Lord. I will pour that blessing to this church. And this church will be a church who will provide also to the needs of every churches na nasa kalagitnaan nila, because I will make Gia La Union as a resource church, says the Lord. At nakakita rin ako ng mga tao na dating mga naka-t-shirt, pero maya-maya nakita kong siya'y nakakurbata na. Kaibigan, kapatid, sabi ng Lord sa iyo, yes, I will bless you and I will make you rich, says the Lord. Yes, I will make you rich, says the Lord. For the blessing of the Lord will make you rich and add no sorrow with it. This is my declaration to you. Oh, yabababa. Nakita ko na isang tao na nakaupo sa isang silyang bilog. And suddenly, nakita ko siya nakaupo sa isang silya na napakagarang silya na malambot at umuuga-ugatan. Sabi ng Panginoon, this 2024 will be your promotion year, says the Lord. I will accelerate and I will promote you, says the Lord. Panginoon, salamat sa mga words na binigay mo sa Gia La Union. I decree and I declare the word that you have spoken to them shall come to pass. 2024 will be a year of jubilee to every one of you. Jubilee means free from death. Yes, jubilee means free from death. 2024 will be your jubilee years. Makakalaya ka sa lahat ng pagkautang mo. Makakalaya ka sa lahat ng mga tinaliability mo, says the Lord. Panginoon, thank you for that additional word of jubilee year for Gia La Union. I decree and I declare it now, Lord. In the mighty name of Jesus, lahat na may sakit, I decree, be healed in Jesus' name. Lahat na may mga pangangailangan, I speak provision in Jesus' name. At lahat ng mga nangangarap, I want you to open your mind and begin to dream. Mangarap ka ngayon. Ano ba ang pangarap mo sa 2024? I want you to use your mind. Begin to dream now. Begin to dream. Bahay, lupa, sasakyan, karir, trabaho mong maayos. Begin to dream. Kaibigan, begin to dream. The Bible says in Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him that He is able to do exceedingly, abundantly, above all, what He asks or think, according to the power that works in us. Begin to think and begin to ask. For God is able, exceedingly, abundantly, above all, the Bible says. Isipin mo ngayon yan. And I will decree and declare for your dream. Father, in Jesus' name, nakita mo ang mga sinabi nila, mga pangarap nila for 2024. I decree it and I declare, it is settled in heaven now. It is settled in heaven now. I decree, Lord, in the mighty, mighty name of Jesus. Father, thank you so much for the Gia La Union. And I pray for the whole Gia La Union, not only here in San Fernando, but in every outreaches of Gia. Out of this church, lalabas po ang mga financial provision.
Out of this church will be a blessing. And out of this church will be a powerful and a witness church. Father, thank you so much. Continue to bless this church and continue to work with the church. At maging sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, I decree also healing upon them, provision. Any sickness begun to their body, I speak. If you have sick in your body, I want you to lay your hands. Raise your right hand at yung left hand mo, ipatong mo sa bahagi ng iyong katawan na may sakit. And I will speak for the healing now. Come on. I see it in my spirit. There is healing now. Raise your right hand to the Lord. And lay hands your left hands to sa bahagi ng katawan mo. I speak healing. Father, in Jesus' name, you have shown to me, you are Jehovah Rapha, the Lord who will provide, the Lord who will heal. So I speak healing now. Sickness, spirit of affliction, begun in Jesus' name. Begun in Jesus' name. And I speak healing sa katawan ng bawat isa na narito ngayon at na nasa live streaming. I speak healing. Testimony will come out after this that God is our Jehovah Rapha, the Lord who heals. And God also is our Jehovah Jireh, the God who provides. He is the great I am. He is the God with us. Father, thank you so much. We give you praise. We give you honor. Everybody say, Amen. Say shalom to everyone. Shalom. Come on. Say, we greet everyone. Shalom.